Hi, welcome back to my channel. Sino po ba ang mga taga-Pangasinan sa ating manonood? Or nakapunta na po ba tayo sa Pangasinan kung saan super sikat ang tinatawag na 100 Island? Malamang ay familiar po tayo sa isang bayan dito sa Pangasinan na tinatawag na Rosales. Dito sa Rosales, Pangasinan ay may isang baryo dito kung saan ipinangalan ito sa isang dating sikat na artista na siyang bida sa ating kwento ngayon. Dito rin siya ipinanganak sa Rosales at siya ay walang iba kundi si Carmen Rosales. Very familiar itong lugar kung saan nandito ang SM Rosales dahil sa tapat nito ang parang terminal ng isang bus or stopover ng mga pumupuntang northern part at paluwas ng Metro Manila. Si Carmen Rosales ay isang Filipina actress at World War II guerrilla fighter. Sumikat ang kanyang karera sa mga dekada bago at matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Her tremendous commercial success and wide fan base before the war led to her being considered the genuine superstar of Philippine movies. Ang kanyang tunay na pangalan ay Januaria Constantino Keller. Ipinanganak siya noong March 3, 1917 at kilala siya sa kanilang probinsya bilang si Maming. Ang kanyang ama ay isang half-American, half-Swedish na si Pantaleon Keller. Ang kanyang ina naman ay si Pilar Constantino na tubong Cuenca, Bulacan, or ngayon itinatawag ng Plaridel, and somehow doon sila nagsettle sa Rosales, Pangasinan. Lumaking magandang bata si Carmen dahil alam naman natin ang kombinasyon ng isang Filipina at isang may dugong foreigner ay maganda talaga ang kakalabasan. Kahit nung nag-aaral pa lang siya ay talagang pansinin siya sa school. Ang una niya naging trabaho ay mananahi o isang dressmaker. Taong 1930 ay sinubukan niyang magkaroon ng karera sa radyo sa pamamagitan ng pagsali sa mga kantahan. Nagtagumpay naman siya sa larangang ito at noong 1936 ay prinoklama siyang Queen of Radio. Dito rin niya nakilala ang kanyang unang asawa na isang radio personality din na si Ramon Novales. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na si Rene. Dahil nakilala na siya sa radyo ay sinubukan naman ni Carmen ang pag-aartista. Nabigyan naman siya ng break noong 1938 sa pelikulang Mahiwagang Binibini ng Diwata Pictures. Ito ay base sa isang zarzuela play na Atang de la Rama na may pamagat na Ang Kiri. Nasundan agad ang kanyang unang pelikula na may pamagat na Ari Munding Munding noong 1939. Bida na siya sa pelikulang ito, katambal si Jose Padilla Jr. na produce ng Excelsior Films. Buti na lang at nagawa niya agad itong pelikula bago kinansel ang kanyang kontrata sa Excelsior. Nang personal kasi siyang dalhin ng kanyang kaibigan sa producer ng Excelsior na si Norberto Kisumbing ay tinanggihan siyang bigyan ng kontrata dahil anya ni Kisumbing ay walang katangian si Carmen bilang isang actress. Ouch, ang harsh niya. Gayunpaman ay hindi nasiraan ng loob si Carmen. Taon ding iyon ay pumirma siya ng kontrata sa Sampaguita Pictures at itinambal pa siya sa sikat na matinee idol na si Rogelio de la Rosa. Tuloy-tuloy na rin niyang ginamit ang kanyang screen name mula dun sa una niyang pelikula na Carmen Rosales kung saan ang apelyido niya ay base dun sa bayan sa Pangasinan kung saan siya ipinanganak. Ipinalabas ang kanilang pelikula ni Rogelio na may pamagat na Takip Silim noong Pasko ng 1939. Ito ang naging simula ng kanilang love team at nakagawa sila ng 12 pelikula
sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Ito naman ang listahan ng mga pre-war movies na nagawa ni Carmen Rosales. So kung may dagdag kayong impormasyon, paki-comment na lang po sa baba. 1938, Mahiwagang Binibini. 1939, Arimunding-Munding at Takip Silim. 1940, Senyorita, Lambingan, Diwa ng Awit, at Kolehiyala. 1941, Carmen, Prinsesita, Panambitan, Tampuhan, Palikero, at Lolita. Taong 1942 naman nang tuluyang masakop ng Hapon ang bansa at lumaganap na ang World War II. Nang bombahin ng mga Hapon ang sinihan sa Maynila at magmarcha ang mga sundalong Hapones sa Manila Open City, ang pelikulang Lolita ang palabas sa mga sinihan. At sa kasamaang palad ay napatay ng mga sundalong Hapon ang kanyang asawang si Ramon na nagtatrabaho sa radyo. Itinuloy ni Carmen ang laban ng kanyang asawa at sumapi siya sa Hukbalahap o samahan ng mga hukbong bayan laban sa mga Hapon. Nagsanay siyang humawak ng armas hanggang sa siya isang naging magaling na sharpshooter. Personal din siyang sumama sa mga guerrilla raid at nagpapanggap siyang isang lalaki at naglalagay siya ng bigote. The cause to free the Filipino people from Japanese oppression took Carmen to the countryside of Calabarzon. Lagi siyang namamalagi sa Laguna at tumawid siya ng Cavite upang makaiwas dun sa mga gustong humuli sa kanya, ngunit kalaunan ay nakuha din siya ng mga sundalong Hapon. Taong 1944 ay pinilit siya ng isang sundalo na si Yamamoto na gawin ang pelikulang Tatlong Maria. Binigyan siya ng ultimatum na kapag hindi niya ginawa ang pelikulang propaganda ng mga Hapon, ay susunugin o papatayin ang mga tao sa isang village sa Pangasinan kung saan siya ipinanganak. Ito rin ang taon na muling bumalik si General Douglas MacArthur sa bansa at humina na ang depensa ng mga sundalong Hapon. Nang sumuko ang mga sundalong Hapones ay nakalaya na rin si Carmen kasama ang iba pang milyong mga bihag. The people of Pangasinan couldn't forget what Carmen did to save them. To honor her, the barrio in Rosales, Pangasinan, the Carmen East and Carmen West, were named after the hometown war hero. Maliban sa Tatlong Maria ay nagawa din niya ang pelikulang Liwayway ng Kalayaan noong 1944. Nang humupa na ang digmaan noong 1945 ay muling sumigla ang paggawa ng mga pelikula, gayon din ang karera ni Carmen. Nandito ang mga notable post-war movies niya. 1946, Probinsyana at Guerrillera. 1947, Kaaway ng Bayan. CCC Senyorito, Maming Iniibig Kita, Ang Kamay ng Diyos, Hele Hele Bago Kere, 24 na Pag-ibig. 1948 naman ay Silosa at Hindi Kita Malimot. 1948 ay Kampanang Ginto, Carmencita Mia, Simpatika, Camellia, Sipag Ayaman, at Batalyon 13. Post-war era din nang muling mag-asawa si Carmen at ikinasal siya kay Jose Puyat Jr. Ang lalaki ay galing sa mayaman at prominenteng pamilya. Nagkaroon sila ng isang anak na si Cesar. Nang panahon ding ito ay freelancer na si Carmen at hindi na siya exclusive contract star ng Sampaguita Pictures. Sa katunayan, ang una niyang pelikulang ginawa na Probinsyana ay produce ng Premier Productions na pag-aari ng mga Santiago Brothers. Ang pelikulang Probinsyana ay isang naging malaking box office hit ng taon ding iyon. Ngunit ang mga sumunod na taon ay muli din siyang gumawa ng pelikula sa kanyang home studio na Sampaguita Pictures. Taong 1949, si Carmen Rosales ang highest paid movie star ng LVN Pictures
Ang kanyang talent fee per movie ay 45,000 pesos. At ito na ang pinakamataas na offer para sa isang actress noong panahon na iyon. Eka pa nga, all major companies like Sampaguita, LVN at Premier ay pinag-aagawan siya. Gayunpaman ay mas malapit pa rin si Carmen sa Sampaguita Pictures dahil para na rin siyang kapamilya ng Vera Perez family, lalong-lalo na kay Doc Perez, ang CEO ng Sampaguita Pictures. Actually, siya lang ang tanging artista na may endearment na tawag kay Doc Perez na Pingot. Narito naman ang mga kanyang pelikulang nagawa pagpasok ng dekada 50. 1950, Ang Bumbero at Ang Magpapawid. 1951, Nanay Ko, Anak Ko, Babae, Babae at Babae Pa. Huling Konsyerto, Walang Kapantay. 1953, Rosa Villa, May Umaga Pang Darating at Inspirasyon. 1954, Maalaala Mo Kaya, Matandang Dalaga, MN, at Luha ng Birhen. 1955, Ang Tangi Kong Pag-ibig, Uhaw na Pag-ibig, ROTC, at Iyong Iyo. 1956 naman ay ang pelikulang Lydia. 1959, Sandra, Pitong Pagsisisi, Debutante, Babyface, Vicky, at Esmeralda. Indeed, Carmen became the biggest and the most sought-after star of Philippine movies. Kilala din siya sa pagkakaroon ng fierce or strong personality. She's very outspoken yet professional. Siya ang klase ng artista na hindi nagpapatalbog sa kanyang mga kaeksena. Ayon sa legendary actress na si Gloria Romero, noong 16 years old pa lamang siya at baguhan sa showbiz, ay nakasama niya ang isang Carmen Rosales sa kanyang pangalawang pelikula. Anya, habang nagsushooting sila ay sinabi ni Carmen na, wag niyong ilawan ang mistisang yan. Pustahan tayo, ilang take ang aabutin yan. Direk, magbabakel ang mistisang yan. Ayon kay Miss Gloria Romero ay ninervyos nga siya at wala siyang magawa kundi ang umiyak at tumakbo papunta kay Doc Perez. Natarayan din ni Carmen ang artistang si Alicia Vergel nang magsama sila sa isang pelikula na may pamagat na MN nang malimutan ni Alicia ang kanyang linya sa kanilang eksena. Sinabihan pa umano ni Carmen si Doc Perez na, "Pingot, kung sino-sinong maleta ang pinapabitbit mo sa akin," referring to Alicia Vergel and Gloria Romero. Ngunit mataray ba talaga ang isang Carmen Rosales? Ayon sa isang pagsasaliksik at article na sinulat ni Marichu Maceda para sa Philstar Global, Carmen exuded joy in delivering a performance. There was always something very exciting about her which stimulated and electrified the viewers afterwards. She was very possessive about her art. There was a silent agreement between her and the camera which no one was allowed to intrude into. Yet, in real life, she was a very generous person, very supportive of the young actors and actresses na tinatawag niyang maleta na bitbit niya. Ito naman ang mga pelikulang nagawa niya nung dekada 60, ang huling dekada niya sa showbiz. 1960, Estela Mondragon, Kaming Makasalanan, Tatlong Magdalena, at Limang Misteryo ng Cruz. 1961, Mother Dearest, Octavia, Halik sa Lupa, at Dayukdok. 1962, The Big Broadcast, Mama's Boy, at Sugat sa Balikat. 1963, Societing Dukha, at The Big Show. 1964,
Binibiro Lamang Kita, Anak ni Kamagong, at The Dali Sisters. 1965, Gintong Recuerdo, at Apat na Kagandahan. Aside from being a top-rate actress, Carmen was also a singer. Her light soprano voice blended well with her leading man's baritone in the recordings of famous love songs and compositions by such well-known composers as Constancio de Guzman, Mike Velarde, and Josefino Cenizal. Ayon kay Pablo Gomez na isang story scriptwriter, he recalled that Carmen had a way of stealing scenes by simply using her eyes, knowing fully well where the camera would pan, never looking backward. Even if the co-star she was talking to in the scene was at her back. The camera loved Carmen and Carmen loved the camera. The camera can be very cruel to actors that it does not like. But with Carmen, it always seemed so hungry to capture her every expression. The camera recorded her every gesture so lovingly, so uniquely. It gracefully captured every tilt of her head, her body, her hands. Her eyes said it all with every expression on her face, be it love, lust, hate, anger, envy, jealousy, passion, or compassion. It will always be a love affair of Carmen and the camera from start to finish. Dalawang beses na mananalo ng FAMAS Best Actress si Carmen. Una ay noong 1954 para sa pelikulang Inspirasyon. Muli siyang nanalo ng Best Actress FAMAS Award noong 1960 para sa pelikulang Estela Mondragon. Mula 1966 ay tuluyan na siyang tumigil sa showbiz. Huli siyang nakita sa kanyang appearance sa programa ni Inday Badiday na Eye to Eye. Ngunit noong 1978 ay nagpaunlak siya ng isang interview para sa Express Week magazine. Pumanaw si Maming noong December 11, 1991 dahil sa kidney failure. Inihatid siya sa kanyang huling hantungan ng kanyang mga mahal sa buhay sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Carmen was bigger than life, a star of the magnitude of Hollywood greats like Greta Garbo, Bette Davis, and Katharine Hepburn. She's very keen about professionalism. She never came to the set unprepared and always arrived ahead of the appointed time. There wasn't a day when she didn't know her lines, and she also memorized the other actor's line with whom she was going to have a scene with. So, before we end this video, what's your takeaway about the life of Miss Carmen Rosales? Kahit sa ano pa man tayong larangan, a good behavior will always go a long way. We are entitled with our quirks, tantrums, and idiosyncrasies, but let's all love what we do. Let's always have that little Carmen Rosales deep within our heart. Yes, Carmen will always live in our hearts and minds, and her legacy will always be remembered, lalong-lalo na sa mga kababayan nating Pangasinense. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood.